Iba kundi ang Diyos, di po ba? Yung buhay natin. Araw-araw, hindi ba tayo nagagalak na tuwing umagay gumigising pa tayo na may buhay? Yung may probisyon ng Panginoon sa atin. Yung bagamat wala tayo ng kasaganaan ng buhay, pero kung meron kang mga anak na matapat sa iyo, meron kang mga anak na masunurin, meron kang mga anak na nagmamahal sa iyo, probisyon yan ng Panginoon. Kaya nga, ito ang isang sangkap na nilalaman ng mga bagong pangako ito ng Panginoon, bagong tipan na ito ng Panginoong Hesus para sa atin. Yung kanyang provision, yung kanyang pagtugon sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, at ganoon din po naman yung kanyang proteksyon. Nasabi ng Panginoon na, "Lo, I am with you always." Hindi lamang po yung kasama natin siya. Not only He will be our provider, but He will also be our protector. Napakasarap po na lumalakad ka na hindi mo lamang dama ang presensya ng Panginoon, kundi daman-dama mo ang pag-iingat ng Panginoon. Napakaraming mga pagkakataon po sa aking personal na buhay kung paanong nakita ko ang pag-iingat ng Panginoon sa mga paglalakbay lamang namin ginagawa, sa pagsakay sa mga sasakyan. Marami po mga pagkakataon na kung minsan nabibingit kami, may mga aksidente na dumarating. Pero nakikita namin ng pag-iingat ng Diyos, inilalayo sa mga sakuna. At ito ay isang napakasarap na malaman na kasama doon sa bagong tipan na ibinigay sa atin ng Diyos, sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, ay yung Kanyang pag-iingat. Kaya nga mga kapatid, ito ang sinasabi at nilalaman ng bagong tipan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung kanyang pagtubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, yung kahalagahan ng pananampalataya na bahagi nating mga tao na dapat natin ipaabot at ipadama sa Panginoon, yung ating hindi natitinig na pananampalataya, yung ating katapatan sa Kanya na kahit na ano pa ang dumarating sa ating mga buhay, hindi tayo lalayo sa ating Panginoon. Yung kanyang mga pagtugon sa ating mga pangangailangan at yung kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng pag-iingat, napakasarap pong damahin yan na ang Diyos ay lagi nating kasama na nagbibigay sa atin ng ating araw-araw na proteksyon. Kaya nga sa iyo na sa inyo po na mga tagapanood namin sa programang ito na Pillars of Truth, sana sa ating mga pinag-aaralang ito na pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay madaman nyo, makita nyo ang mga katotohanan ng mga ipinangako ng Diyos. At kung ikaw ay mananampalataya na, ang tipan nito, ang bagong tipan nito ay para sa iyo. Subalit kung hindi pa, kung sakasakaling hindi mo pa lubos na naibibigay, na ipagkakaloob, na isusuko ang iyong buhay sa Diyos, kapatid, ang aking samusay sa mga sandaling ito, bakit hindi mo gawin na isuko sa Kanya ang buhay mo sa Panginoon? Humingi ka ng tawad sa Diyos sa lahat ng iyong mga maaring nagawang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. At itong ating pag-aaralan sa susunod pa natin pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sapagkat bahagi ng bagong tipan na sinabi ng Panginoon sa atin ay, I will forgive their iniquities, their sins, their wickedness, and I will remember no more. Pag-aaralan po natin ito, itong tungkol sa pagpapatawad. At ito ang ginagawa ng Diyos. Handa siya magpatawad sa ating mga kasalanan. At sa ganung paraan, kung humingi ka na ng tawad sa Diyos, pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, mapapabilang ka doon sa bilang hukbo ng mga mananampalataya na kung saan ang bagong tipan ng Diyos ay dadaloy at magkakaroon ng bisa sa iyong buhay. Kaya nga sana mangyari nawa, at itong aking dalangin, na nanonood sa umagang ito o sa mga sandaling ito, gawin mo na ang iyong buong buhay, ipagkaloob mo sa Panginoon, sabihin sa Kanyang, Panginoon, gusto kong maranasan, gusto kong madama ang mga nilalaman ng iyong mga bagong tipan.
At kung ikaw ay buong pusong lalapit sa Kanya, ito'y ibibigay sa iyo ng Diyos. At kung ikaw ay merong karamdaman sa mga sandali ito, maaaring meron kang sakit, karamdaman o mahal sa buhay na kasama o kaya ay sa sarili mong katawan, meron kang nais hilingin sa Diyos na kagalingan. Ang Diyos ay makapangyarihan at Siya ang maaari makapagpagaling ng ating mga karamdaman. At kung meron kang suliranin sa buhay, ibigay mo sa Panginoon. At kung sakasakali kapatid, dati kang nananampalataya, nalayo ka sa Panginoon, maaaring nakagagawa ka ng mga bagay ngayon na hindi nagiging kasiya-siya sa ating Panginoon. Bakit hindi mo gawin na manumbalik sa Kanya? Ibalik mo ang puso mo sa Panginoon, sapagkat kapag ka nagpapatuloy ka na nandyan sa pagtalikod sa Kanya, hindi magiging maayos ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng maraming mga kahirapan, mga bagay na hindi mo makakayang bigyan ng kalutasan malibang manumbalik ka sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay tumalikod sa Kanya, bakit hindi mo gawin? Magbalik ka sa Panginoon. Mahal ka Niya. Iniibig ka Niya. At kung ikaw ay sasama sa aking panalangin sa mga sandaling ito, alam ko na ang Diyos ay nangungusap sa iyo at sinasabing, anak, magbalik ka sa akin at ibabalik ko sa iyo ang biyaya ng mga bagong tipan na aking ipinangako. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay Diyos ng biyaya, Diyos na mapagmahal. At salamat po sapagkat pinakita mo sa amin, inilarawan mo sa amin ngayon ang laman ng lumang tipan at ng bagong tipan. At kami nagagalak na kung kami pala ay magkakaroon ng panahon na talagang lumapit sa iyo, magsisi ng aming kasalanan at gawin kang Panginoon ng aming mga buhay, bahagi kami ng mga pangako doon sa bagong tipan na ibinigay mo sa iyong mga anak na sasampalataya sa iyo. Panginoon, sino man sa iyong mga anak sa mga sandaling ito, maaaring may sakit, may karamdaman, Panginoon, pinahirapan na iba't ibang uri ng sakit. Panginoon, ang aking dalangin sa iyo, hipuin mo ang mga anak mong ito at magkaroon sila ng kagalingan. Panginoon, siya na tumalikod sa iyo, siya na lumayo sa iyo, muli pong nagbalik, Panginoon, sa kasalanan. Siya, Panginoon, ay narahuyo ng mga bagay ng mundo. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang magsagawa ng himala sa kanyang buhay, na siya manumbalik sa iyo at madama niya, Panginoon, ang pag-iingat mo, ang pag-ibig mo at ang presensya mo. Panginoon, wala kang itinataboy na lumalapit sa iyo. Kaya nga sa mga sandaling ito, Panginoon, yung anak mo na maaaring sa mga sandaling ito hinahanap ka at gusto kanyang maranasan sa kanyang buhay. Gustong maranasan ang iyong presensya. Gustong manumbalik ang kagalakan ng kaligtasan sa kanyang buhay. Panginoon, ang dalangin ko po, kumilos ka sa isang mahimalang kaparaanan at ikaw ang siyang magbigay ng bagong pag-asa sa iyong mga anak na ito. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin. Ito ang aking samot dalangin sa lahat ng iyong